Uy, Xiaotian. Ang trabaho sa kantin siguradong nakakapagod, di ba? Ay. Nako, patingin nga ako. Tingnan mo itong mapuputi at makinis mong kamay. Nagkaroon na ng mga sugat dahil sa lamig. Ano kaya kung ilipat kita sa finance department? Kaunti lang ang trabaho doon pero malaki ang sahod. Basta't maging mabait ka lang at sumunod sa akin. May nag-aaway doon. Bilis tingnan nyo. Anong nangyayari? Anong kaguluhan ito? Ako, pumunta lang ako rito para mag-inspeksyon pero bigla siyang naging agresibo sa akin. Ha? Hindi totoo yan. Ikaw ang nambabastos sa akin. Wang Kui, hindi ba't marunong ka mag-sign language? I-translate mo ang sinasabi niya. Sabi ni Xiao Tian, ang trabaho raw sa kantin na ito ay masyadong nakakapagod. Sinabi niya na gusto niyang bigyan siya ni Supervisor Jiang ng trabahong mas madali. Anong klaseng paglipat ng trabaho? Bakit naman siya ganyan? Xiaotian, hindi naman yata tama yan. Bakit ka gumagamit ng madayang paraan? Hindi dapat pinapayagan ng ganyang masamang gawain dito sa pabrika. Tama, bawal ang mandaya. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sino itong masamang babaeng ito? Na napakawalang hiya. Ikaw napipi ka. Habang wala ako ay tinutukso mo ang asawa ko. Ano ito? Naku, anong klaseng tao ka? Buntis ka na pala, pero nakukuha mo pang lumandi ng lalaki. Wala ka na bang hiya? Sinasabi ko sa iyo. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Ay! Xiao Tian, hindi ka pa naman kasal, pero buntis ka na agad? Napakawalang hiya. Tingnan nyo, buntis siya, tingnan nyo. Buntis siya. Hindi ko akalain. Mukhang napakalinis niya tingnan, pero ganoon pala kagulo ang buhay niya? Gusto talaga ng mga lalaki ang ganyang nagpapanggap. Siguradong kung ano-ano ang ginagawa niyan sa kama? Napakawalang hiya talaga. Ang kapal ng mukha. Walang hiya. Hindi ganoon. Noong araw na iyon. Anong nangyayari sa kanya? Umalis ka rito. Magandang araw po. Ito po ang emergency center. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Hello po. Nakikinig po ba kayo? Hello? Sagutin mo ang cellphone. Tulungan mo ako. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Kailangan pa ng ospital ng $100,000 para sa operasyon? Gusto na bang sumuko ng nanay mo? Hindi pwedeng sumuko. Gagawa ako ng paraan para sa pera. Pera? Magkano ang gusto mo? Magbigay ka ng presyo. $1,000,000. Napakagahaman mo talagang babae. $100,000 lang. $100,000? Hindi pa naman ako ganoon kahirap. Parang naririnig niya ang iniisip ko. Kanina, hindi ka ba nagsalita? Bakit kaya? Naririnig ko ang nasa isip mo? Kapag nagkapera ako, maililigtas ko si mama. Kaunting tiis na lang.
Sinasabi ko sa'yo, kurap ka ng kurap. Nagpapanggap ka bang inosente? Araw-araw ka na lang kumukurap. Papakitang tao ka pa. Papakitang tao ka pa. Parurusahan kita. Parurusahan kita. Parurusahan kita. Alis, alis, alis. Bakit mo ba ako hinihila? Huwag mo na siyang kausapin. Ate Yue, kumalma ka na. Humanap ka na lang ng dahilan mamaya at paalisin mo na siya. Maraming nakatingin, hindi magandang tingnan. Sige na, tama na yan. Magsialis na kayo. Bumalik na kayo sa trabaho. Alis na, alis na. Walang hiya. Ayaw mo sa maayos. Gusto mo sa mahirap na paraan. Uminom naman ako ng gamot. Bakit ako magkakaroon ng bata? Paano nangyari ito? Bakit kaya? Naririnig ko ang nasa isip mo. President Go. President Go, may balita na po. Nasa one-way factory po ang babaeng iyon. Nagpautos na po ako na bilhin ang pabrikang ito. Maaari po kayong bumisita kahit kailan. Wala siya rito. Wala po. Paano? President Go, sigurado po ba kayo na naririnig nyo ang nasa isip ng babaeng iyon? Baka naman po noong araw na iyon ay hindi lang maayos ang pakiramdam nyo? Masyado po itong parang pantasya. Ay, President Gu, baka naman po siya na ang itinadhana para sa inyo? Napakalanti ko. Isa lang siyang babaeng mukhang pera. Hanapin siya at ang lahat ay magiging malinaw na. Hanapin mo siya at ang lahat ay magiging malinaw na. Opo, sir. Naipadala na ba ang pera? Hindi niyo naman po binigay ang pangalan. Kanino ko po ito ipapadala? Pero huwag kayong mag-alala. Binigyan ko ang lahat ng mga mababait na babaeng trabahador sa pabrika ng tig $1,000,000. Ihanda ang sasakyan. Walang hiyang babae. Inakit mo ang lahat ng mga lalaki rito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Maayos lang siyang magsilbi ng pagkain. Pumila ka na lang doon. Kabubuntis mo pa lang. Naghahanap ka na agad ng lalaki. Siya nga yung masamang babaeng nabuntis nang hindi kasal. Hindi po totoo yan. Huwag kayong palinlang sa inosente niyang mukha dahil sa totoo lang, napakarumi ng pagkatao niya. Tama. Dito sa amin. Dapat lang na pumila ka ng maayos dahil maayos kaming magsilbi rito. Hindi lang maayos ang serbisyo. Malinis din kami rito. Narito na si President Gu. Dumating na si President Gu. President Gu, Ang tinutukoy mo ba ay ang nag-invest sa pabrika natin ng bilyon-bilyong dolyar na mayaman na iyon? Sino pa nga ba kundi siya? Bilis, lumabas kayo at tingnan nyo. Kao Yue, ano kaya kung puntahan din natin si President Gu, baka sakaling magustuhan niya ako? Tumigil ka nga. Ilang taon ka na ba? Grabe ka naman. Mas matanda ka na sa kanya ng 24 na taon. Anong masama kung mas matanda ako? Ang mga babaeng may anak na. Ang mas marunong mag-alaga. Titingnan ko siya. Sasama rin ako. Siya nga pala, Pipi. Sinasabi ko sa'yo. Ang mga natapong sabaw at mga tirang gulay sa sahig, linisin mong lahat yan. Kapag dumating si President Gu, at may nakita pa siyang kahit isang pirasong gulay, lagot ka sa akin. Ayos lang yan, Tian Tu. Sa susunod, gaganda rin ang lahat. Pagsama-samahin agad ang lahat ng tao sa pabrika, parang nakita ko na siya.
Isang karangalan ang pagbisita ni President Gu. Napakalaking pribilehiyo po nito para sa amin. Nandito ba ang lahat ng empleyado ng planta? May ilan pa pong nasa kanilang mga pwesto. Itigil muna ang trabaho. Papuntahin ang lahat ng babaeng manggagawa. Sa lobby ngayon din para magtipon. Ngayon na. Opo. Gagawin na po agad. Hindi mo ba kayang bilisan ang paghuhugas? Hindi ka ba kumain? Bakit kaya itong si President Gu, pagkadating ay tinipon agad ang mga babaeng manggagawa para pagsabihan? Magbabawas kaya sila ng tao? Hindi naman tayo madadamay dahil nasa logistics tayo. At nandyan pa naman si Lao Jiang. Sa bagay, tama ka. Pero puro babae lang ang tinawag. Tingin mo ba namimili sila ng magiging asawa? Sa tingin ko, yung malanding babaeng iyon lang ang may pagkakataon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si President Gu, paano magkakagusto sa masamang babaeng iyan? Tama. Huwag kang padala sa kanya, na akala mo ay laging iiyak at malaki ang mga mata. Sa totoo lang, isa lang siyang malanding babae. Anong ginagawa mo? Ano iyang sinusulat mo? Hoy, may problema ka ba sa amin? Ha? Oo nga. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Walang hiya ka. Nakita niyo lahat. Siya ang nakabasag ng plato. Magbayad ka. Tama, ikaw ang nakabasag. Magbayad ka. Ikaw talaga ang nakabasag niyan. Ikaw iyon. Magbayad ka na. Kayo ang nakabasag niyan. Anong sinusulat mo? Sabi ko ikaw ang nakabasag. Ikaw ang nakabasag niyan. Anong gagawin mo? Mga sis, hawakan niyo siya. Sinasabi ko sa iyo, masamang babae. Sinuwerte ka lang noong nakaraan. Pero ngayon, tingnan natin kung papalarin ka pa. Anong ginagawa niyo rito? Anong nangyari rito? Sinong may gawa nito? Ito po siya po ang nakabasag ng mga plato. Tama, siya nga ang nakabasag. Hindi po, sila ang... Anong sabi niya? Sinisisi niya po kami dahil hindi namin siya tinulungan maghugas. Totoo yan. Pagod na kaming lahat sa trabaho, di ba? Wala siyang ginagawa kahit ano. Pinaghugas ko lang siya ng mga plato. Pero nagalit pa siya. At biglang binagsak ang mga ito. Hindi po totoo yan. Naawa lang ako sa iyo. Kaya tinanggap ko ang isang pipi na gaya mo. Tapos magagawa mo pang magtamad-tamaran? Nagtrabaho po ako ng maigi. Pinuntahan nila ako at tinulak. Kaya ko lang nabangga ang mga plato. Sabi niya alam na raw niya ang pagkakamali niya. Huwag niyo na po siyang tanggalin sa trabaho. Ang tamad at walang kwentang babaeng ito. Pabigat lang siya rito. Bakit ba kasi hindi mo pa siya paalisin sa planta? Hindi naman siguro kailangan umabot sa ganoon. Anong sabi mo? Baka naman may gusto ka pa sa malanding babaeng ito. Anong pinagsasabi mo? Ang mga platong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $6,000. Dapat may managot dito. Bayaran mo ang pinsala at tapos na ang usapang ito. 6,000? Paano ako makakakuha ng $6,000? Kung wala kang pera, ibabawas natin yan sa sahod mo. Tama, ganoon nga. Talagang hindi ako ang may gawa niyan. Pera po yan para sa pagpapagamot ng nanay ko. Huwag niyo pong bawasan. Bakit ba ganito ang ugali mo? Sa harap ko pa talaga susubukang akitin ang asawa ko. Nakakadiri ka. President Gu, anong nangyari sa iyo? Is lang ako, bigla lang akong nasuka. President Gu, ang reaksyon niyo po ay hindi parang nasusuka lang, parang morning sickness po. President Gu, mula kaninang umaga hanggang ngayon ay hindi pa kayo kumakain. Tiyak na hindi na kaya ng sikmura niyo. Gusto niyo po bang pumunta sa kantin ng mga empleyado para kumain? Ang lahat ba ng mga babaeng manggagawa sa pabrika ay narito na? Narito na po silang lahat. Sigurado ka bang nakita mo silang mabuti?
Opo. Sigurado po ako. Wala siya rito. Mayroon pa bang ibang babaeng manggagawa dito sa pabrikang ito? Kung ganoon, ay sa kantin na lang ang natitira. Pero ang mga nandoon lang ay ang mga may edad ng serbidora. President Gu, ano po sa tingin nyo? Pumunta tayo sa kantin. Nako, ang itsura niyang parang masusuka, hindi kaya, dahil iyan sa dinadala niyang bata. Imposible. Imposibleng magkaroon ng bata. Nakakadiri. Hindi ko alam kung ilang beses siyang nagbenta ng sarili sa isang gabi. $6,000? Babayaran iyan lahat ni Tian Tu. Ang sahod mo sa susunod na buwan, huwag mo nang asahang makuha. Saan ka pupunta? Mga sis, turuan niyo siya ng leksyon. Gu, President Gu. Bilisan mo pa. Huwag niyo na siyang saktan. Huwag niyo na siyang saktan. Nandito na si President Gu. Bakit nandito si President Gu? Si President Gu, matutulungan kaya niya akong makamit ang katarungan? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Paalisin niyo na siya rito. Bilis. Kapag nakita ito ni President Gu, magiging malaking problema ito. Bilis. Iligpit niyo na siya. Huwag kang malikot. Sumasakit na lalo ang sikmura mo. Kumain muna tayo kahit kaunti. Tara, Sandali, saan ba natin siya dapat itago? Paano kung doon sa may bintana? Pumunta na Guys. kayo. Bilis, bilis. Bilis na, bilis. Magandang araw po, President Gu. Bakit hindi ka pa nagluluto ng ilang putahe? Asikasuhin mong mabuti si President Gu. Opo. huwag kang magmadali. Titingin muna ako sa paligid. Magandang araw po, President Gu. Magandang President Gu. araw po. Sila lang ba ang mga empleyado rito sa kantina? Laujiang, Opo. ikaw ang may pananagutan dito. Siguraduhin mong kumpleto ang lahat. Opo, opo. Sila na po ang lahat. Wala na bang iba? Siyempre po, wala na. Pero President Gu, bakit niyo po hinahanap ang aming mga tagahanda ng pagkain? May kailangan po ba kayo? Pero huwag po kayong mag-alala. Profesional po silang lahat. Mukhang wala siya rito. Palawakin pa ang paghahanap? Ituloy ang paghahanap? Masusunod po. Gusto niyo po bang kumain muna? Wag na, tara na. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Tulong? Nakaalis na sila. Nakaalis na sila. Ikaw na masamang babae ka, bakit ang ingay mo? Hindi kaya wala na siya? Ayos lang siya. Huminga pa siya. Nawalan lang siya ng malay. Anong gagawin natin ngayon? Hayaan natin siyang magdusa rito. Tara na, umalis na tayo. Tumigil ka. Ayos ka lang ba? Mukhang wala siya rito. Anong nangyayari rito? May nangaapi rin ba rito? Layas kayong lahat.
Pasensya na po, President Gu. Sinisiguro ko po na sa susunod ay hindi na muling mangyayari ang ganito. Salamat po. Salamat po sa pagliligtas sa akin. President Gu, hindi rin siya ito. Wala siya sa pabrikang ito. Palawakin ang paghahanap, ituloy lang. Opo. Gabi na pala. Xiaotu, bakit hindi ka pa nakakauwi ngayong weekend? May nangyari ba? Nag-aalala ang tita sa iyo. Huwag po kayong mag-alala. Ikalawang tita pauwi na po ako. Ayos lang, Tiantu. Ayos lang. Ayos lang ako, Tiantu. Kung magkaroon man ng bata, paano ko kaya mapapalaki ang batang ito? Totoong buntis ka at malusog ang bata sa ngayon. Hindi dahil uminom ka ng gamot, ay siguradong hindi ka na mabubuntis. Sa lipunan natin ngayon, may mga masasamang tao na nambibiktima ng mga katulad mong may kapansanan. Iha, mag-ingat ka at maging mapagmatyag. Uminom naman po ako ng pills. Paano po ako nabuntis? Gusto ko pong alisin ang bata. Alam ba ito ng ama ng bata? Hayaan na nga. May karapatan kang magdesisyon para sa sarili mo. Dalhin mo ito sa likod para magbayad. Para sa mga may kapansanan, mayroon tayong diskwento, $1,200 na lang. $1,200? Saan naman ako kukuha ng $1,200? Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Opo. Araw-araw akong nandito sa paligid ng pabrika. Pati dito sa ospital ay hinanap ko na. Tinitiyak ko pong mahahanap ko siya para kay Young Master. Hindi ko hahayaang mapunta sa kung saan-saan ang magiging manugang nyo. Dapat lang dahil kapag hindi mo nahanap ang manugang ko, sisibakin kita sa trabaho. Opo. Bulag ka ba? Matandang ginang, hindi na ako makikipagtalo. Nakabukas pa ang kalan namin sa bahay. Bye-bye. Pipi ang babaeng ito, at ang itsura niya ay parang si munting puting kuneho. Bakit parang kamukhang kamukha siya ng taong hinahanap ni President Gu? President Gu, ito ba ang hinahanap ninyong si munting puting kuneho? Katatapos ko lang mag-message kay President Gu, pero sa isang kisap mata, nawala na siya. Masyado kang pabaya bilang assistant? Pumunta ka sa finance. Naku po, chinek ko na po pagkatapos. Pumunta po ang young mistress sa OBGYN. Pumunta siya sa OBGYN? Totoong-totoo po. Naku, President Gu, magiging tatay ka na. Buntis ba talaga siya? Sabi ko na nga ba, hindi na sayang ang pagdarasal ko para sa apo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang anak ko, sa wakas ay magkakaanak na rin? Ang ugali ng babaeng iyan, kailangan pang subukan. Anong susubukan? Gujin yan? Huwag kang maging bastos at irresponsableng lalaki. Ma! Hay, sayang naman. Anong sayang? Ang masaklap po, gustong alisin ng young mistress ang bata. Ano? Aalisin ang bata? Linawin mo nga. Anong nangyayari? Huwag niyo po akong alugin, matandang ginang. Sandali lang. Masusuka na ako. Sabihin mo na kung anong nangyari. Sasabihin ko na po. Sabi ng doktor, gusto raw alisin ng young mistress ang bata, pero nung nalaman niyang kailangan ng $1,200, umalis na siya.
Isang inosenteng babae na nakuha ng isang lalaki. Wala na ngang napala, sinasabi pa na ito ay para subukan ang pagkatao ng iba. Iba na talaga ang panahon ngayon, wala na silang konsensya. Kawawa naman ang babae, maling lalaki ang minahal niya. Hindi ba't pinabigyan ko ang bawat empleyado sa factory ng $1,000,000? Ay, oo nga pala. Paanong nawalan siya ng pera? Maliban na lang kung hindi talaga siya trabahador sa factory. Niloko niya ako. Tara, hanapin natin siya. Tiantu. Opo. Tumigil ka riyan. O, tingnan nyo. Nandito na ang ating walang hiyang babae. Nakabalik na siya. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita ang nasa dako roon? Ha? Hindi mo ba nakikita ang nandoon, ha? May mukha ka pa talagang bumalik? Hindi ako tinanggal sa trabaho. Anong karapatan ninyong gawin ito? Matanggal ka man o hindi, wala ka nang mukhang ipapakita rito. Alam mo ba yon? Sugod, hulihin niyo siya. Uy, ano ba itong bagay na ito? Akin na yan. Haha. Uy, ang babaeng ito. Buntis nga siya talaga, tingnan nyo. Nag-schedule ka pa talagang alisin ang bata? Mukhang alam mo rin na hindi ito dapat narito. Hindi siya dapat manatili. Hahaha. Sinasabi ko sa iyo, matagal na kitang kinasusuklaman. Alam mo ba, dahil gustong-gusto mong mangakit ng mga lalaki, hayaan mong tulungan kita ngayon para masagad ang pang-aakit mo. Mga sis, kalad ka rin niyo siya palabas. Anong nangyari, President Gu? Nagsisimula na naman ba ng walang dahilan? Ang sakit ng tiyan mo? Ayos lang, hanapin muna natin siya. Naghihinala ako na may kinalaman si Tiantu sa nangyaring ito. Sa tagapamahala ng pabrika, tumawag ka na ba? Hindi pa po, naghihintay pa ng balita. Hello? Hello, may balita na ba riyan? Ano? Nawawala ang tao. Ang laki niyang tao. Paanong bigla na lang siyang nawala? Magsagawa agad ng paghahanap sa buong lungsod, siguraduhing mahanap ang taong iyon. Sino ba kayo? Anong ginagawa nyo? Laoshu, hindi ba gusto mo ang ganitong klaseng babae? Dinala ko siya para sa iyo ngayon. Sinasabi ko sa iyo, dapat mo siyang hamakin ng husto. Salamat. Matagal na rin mula nung nakasama ako ng ganitong kagandang babae. At ang tiyan niya, may dinadala pang bata. Gumawa ka na lang ng mabuti at siguraduhing mawala ang batang iyan para hindi na niya kailangang gumastos para alisin ang bata. Huwag kang mag-alala. Halika na. Huwag, tulungan niyo ako. Ito ang leksyon para sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, hindi lahat ng tao ay pwede mong kalabanin. Simula bukas, lumayas ka na sa one-way factory. President Gu. Siya nga. Siya si President Gu. Bakit karga ni President Gu ang masamang babaeng ito? Kayong dalawa, buksan niyo ang inyong mga mata at tumingin ng maigi. Siya ay nagdadalang tao sa anak ni President Gu, ang ating madam. Madam? Naku, President Gu. Hindi po namin alam na siya pala ang inyong asawa. Kanina po, ang pulubi na iyon ay gustong hamakin ang madam. Pinipigilan lang po namin siya. Pinipigilan po namin. Tutal ang piping ito ay hindi naman makapagsalita. Kahit anong kuwento ay pwede kong gawin. Opo, tama po. Sinasagi po namin siya kanina. Hindi po ganoon ang nangyari. Sila po ang nagdala sa akin dito. Iniisip niyo ba na dahil hindi siya makapagsalita, ay maaari niyo na siyang gawan ng kwento at apihin? President Gu, totoo po ang lahat ng sinasabi namin. Opo, totoo po. Turuan niyo sila kung paano magsabi ng totoo. Masusunod po. Huwag po, President Gu. Hay, hindi po talaga kami. Hindi po kami ang gumawa nito. President Gu, maawa po kayo. Nga pala parang narinig ko ang sinabi mo.
na may mga taong hindi niya kayang kalabanin. Siguraduhin na ang buong pamilya nila ay hindi na kailanman makakapagpakita sa lungsod na ito. At isa pa, masyadong maingay, alisin na sila agad. Masusunod po. President Gu, President Gu, wala, po kaming kasalanan. Pati na rin siya. Huwag po kayong mag-alala. Mauna na po kayo ng madam. Ah, saklolo. Napakagarbo naman dito. Masyadong marangya rito. Ako. Huwag ka nang sumenya sa akin. Naririnig ko ang iniisip mo. Napakagara talaga rito. Madudumihan lang ng sapatos ko ang sahig. Naku, sa wakas ay dumating na rin ang mabuti kong manugang. Manugang, ang napakagandang babaeng ito ang ina ni President Gu. Bakit hindi nakasuot ng sapatos ang batang ito sa gitna ng taglamig? Dalhin mo ito at ipalaba. Magdala ka rin ng bagong tsinelas at medical kit dito. Xiaotu, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi pa ba niya alam na hindi ako nakakapagsalita? Ma, nakalimutan niyo na ba? Hindi siya makapagsalita ngayon. Kasalanan ko! Kasalanan ko! Nakalimutan ko dahil sa sobrang tuwa. Mabuting bata, huwag kang kabahan. Bakit may mga marka ng tali sa mga kamay mo? Anong nangyari? Ma, bumalik na po muna kayo sa kwarto at magpahinga. Ako na ang gagamot sa kanya. Sige iha, hanggang bukas. Magpagaling kang mabuti. Sabihin mo lang sa amin kung may kailangan ka. Ibigay mo sa akin ang impormasyon ng mga taong nanakit sa manugang ko. Gusto ko silang maturuan ng leksyon. Bigay mo sa akin ang impormasyon ng mga taong nanakit sa manugang ko at sisiguraduhin kong matututo sila ng leksyon. Sige po. Young Master, kailangan niyo pa po ba ng tulong? Sige na, umalis ka na. Salamat. Ang init nito. Napaka-cute mo talaga. Anong ginagawa mo? Iibaba mo ang kwelyo mo. Wag na po sana. Gusto ko lang makita kung may sugat ang leeg mo. Ano bang iniisip mo? Anong nangyari sa iyo? Hahipan ko para gumaan ang pakiramdam mo. Basta ba malapit ako sa iyo? Maririnig ko na ang nilalaman ng puso mo? Nilalaman ng puso? At isa pa, lagi ka bang nakakaranas ng morning sickness kamakailan? Paano mo nalaman? Nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo. Hindi pa kailanman nangyari ang ganito sa pamilya ko. Ang kamay mo. Lalagyan natin ng gamot. Lagyan mo ng gamot. Bakit? Anong nangyari? Wala lang. At saka, yung pera noon, nagkamali sila ng padala. Magpapadala ako ng tao para ibigay ang kulang sa iyo. Iniligtas mo ako, kaya quits na tayo. Quits? Dito, nandito pa ang anak ko. Ano ba itong sinasabi ko? Hindi ba't napagkasunduan nang susunduin siya? Kailangan pa bang subukan ang ugali niya? Ikaw na ang magtuloy magpahid niyan. May gagawin pa ako. Mamaya, hayaan mong ihatid ka ni Nanay Wang sa kwarto mo. Nagalit ko yata siya. Miss, simula ngayon po, dito na kayo titira. Ang madam po ay naghanda na ng kumpletong set ng mga damit, sapatos, at sombrero para sa inyo. Meron din pong 24 na oras na professional stylist para ayusan kayo. Masyadong magarbo rito. Hindi ko naman kailangan ng lahat ng ito. Kayo po kasi ngayon, ang pinakamahalagang tao para sa ating matandang madam at para kay Young Master. Nasa inyo po ang kanilang puso. Wala pa po ito sa mga darating pa. Young Madam, halos kalahati ng lungsod ng Jingxi ay nasa kamay na ngayon ni Pamilya Gu. Kalahati ng Jingxi?
Ikaw talaga. Ngayon ay kailangan mo lang dito magpagaling ng mabuti at maghanda sa pagbubuntis dahil ang magandang kapalaran ay darating pa lang. Kwarto ito ng amo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya madalas pumupunta rito. Magpahinga ka ng mabuti. Aalis na muna ako. Kung may kailangan ka man, pindutin mo lang ang bell sa tabi ng kama at tawagin mo kami kahit anong oras. Sige po, salamat. Sige, paalam. Napakaganda ng tela nito. Maaari ko ba talaga itong tulugan? Parang hindi makatotohanan ito. Dapat ko bang sabihan ang pangalawang tiyahin ko? Xiao Tu, maaari ka bang umuwi at tumira rito ng 1 linggo? Miss ka na ng tiyahin mo. Maaari po ba akong umuwi bukas para tumira doon ng 1 linggo? Miss na po ako ng tiyahin ko. Ihahatid kita. Ang card na ito ay may limit na 5 milyong dolyar. Pagkatapos ng 1 linggo, susunduin na kita. Masyadong malaki ito. Hindi ko ito kailangan. Kunin mo na ito. President Go. Bakit ka nakabalik? Bakit ka bumalik? Hindi ba sabi niyo po ay namimiss niyo na ako? Umalis ka na. Nandito na pala si Xiao Tu. Tuloy ka, pasok. Uncle, bakit bigla yata kayong naging mabait sa akin? Ang gulo. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Humanda ka, tatapusin kita. Sugod, monster. Sugod, monster. Sugod, monster. Sugod, monster. Sugod, monster. Sugod, monster. Anak, Tatay. Tatay. Asawa ko. Asawa ko. Jiahao. Bakit mo naman balat ng suha? Itinapon sa katawan ni Ate Xiao Tu? Ayos lang po. Ayos lang po. Pupunasan ko na lang po ito. Kukuha ako ng panyo para punasan ka. Xiao Tu, hindi ako ang nagpadala sa iyo ng mensahe. Tumakas ka na. Nababaliw na ang tito mo. Gusto niyang maging asawa ka ni Jia Hao. Ano? Kayong magtita. Ano ang pinagbubulungan niyo riyan? President Go, ang proyektong ito, pagkatapos ng marami naming talakayan. President Go, anong nangyari? Natatakot siya, pero hindi ba nasa bahay siya ng pangalawang tiyahin niya? Ihanda ang sasakyan. Gusto niyo po bang ihatid ko muna kayo sa ospital? Ihanda ang sasakyan. Opo. Anong ibinubulong-bulong niyo riyan? Xiao Tu, tumakbo ka na. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Legion, hindi natin pwedeng gawin ang mga ganitong bagay. Masaya ito. Masaya ito. Walang hiyang babae. Si Jiahao at ang batang ito ay bagay na bagay sa isa't isa. Jiahao, halika rito. Hawakan mo siya. Asawa ko. Asawa ko. Asawa ko. Nagdadalang tao ako. Buntis ka? Ano? Oo.
Nagdadalang tao ako. Hindi na ako pwedeng magpakasal. Masamang babae? Ang buong pamilya nyo ay walang hiya. Tara, sumama ka sa akin. Mga kababayan, Tingnan nyo, anong nangyayari? isang kamalasan sa pamilya ko na magkaroon ng ganitong babaeng nabuntis ng hindi kasal. Nabuntis ng hindi kasal. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, aalisin ko ang bata sa kanya. Kung makakaligtas siya, siya ang magiging manugang ko na si Pamilya Lee. Kung hindi siya makakaligtas, ibig sabihin ay oras na niya. Huwag po. Huwag po. Dinadala ko ang anak ni President Gu. President Gu. Ano? Si President Gu? Ibig bang sabihin nito ay ang nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod na si Gu Jinyan President Gu? Paano mangyayari iyon? Opo, siya nga. Pakiusap, huwag niyo po akong saktan. Anong klaseng pamilya ba mayroon si President Gu? Magkakaroon ba siya ng ugnayan sa isang katulad mo? Nakakatawa ka talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang anak ni President Gu. Napakasama nito. Hindi man lang inayos ng batang ito ang pagsisinungaling niya. Tama. Ang isang katulad ni President Gu ay hindi natin dapat pinapangarap. Lee, hindi ka tao. Lalabanan kita. Sige, saktan nyo pa. Sige, saktan nyo pa. Wala na siya. President Gu, nasaan ka na? Tulungan mo ako. Iligtas mo kami. Naghahanap ka pa ng tulong? Puwe, masyado kang mayabang. Tigil. Tigil. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero si tita. Dadalhin ko muna sila sa ospital. Sino ka? Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit? Usapang pamilya ito. Wala kang pakialam dito. President Gu, pinipilit niya akong ipakasal sa anak niya. Ayoko. Ayokong magpakasal. Walang hiya ka. Kilos! Aray, wala na bang katarungan dito? May nagnanakaw ng tao. Tulong, may nagnanakaw ng tao. Kinukuha nila kami. Tulong, kinukuha nila kami. Bigyan niyo sila ng leksyon. Masusunod po. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong turuan ako ng leksyon? Ang taong ito ay ang President Gu ng Gu Group. At ang babaeng iyon ay ang batang madam ng Gu Group. President Gu? Ang President Gu ng Gu Group. Ibig bang sabihin ang anak niya ay talaga bang anak ng President Gu? President Gu. President Gu, patawad po. Nagkamali ako. President Gu, President Gu. Ikaw na ang bahala rito. Makakaasa po kayo, mga kasama. Bigyan niyo sila ng matinding leksyon. President Gu. President Gu. President Gu. Tita, sana ay maging maayos ka lang. Huwag kang mag-alala. Maging maayos din siya. Gabi na, umuwi ka na muna at magpahinga. Saan pa ba ako uuwi? Anak, anak. Mabuting bata, okay ka lang ba? Kawawa ka namang bata. Nasaan ang bodyguard na pinapakuha ko sa iyo? Ano po? Halika na, uuwi na tayo.
Huwag kang mag-alala. Kumuha kami ng pinakamagaling na medical team. Wala ka ring maitutulong dito. Mabuti pang sumama ka na sa amin para makapagpahinga. Tama po iyon, young madam. Siguradong natakot ka rin ng gusto. Tara na. Kailangan ko na ring uminom ng gamot. Siguradong natakot ka, di ba? Masyado kang payat. Kumain ka ng marami. Salamat po, Auntie. Sa susunod, umuwi ka ng maaga. Sabi niya, wala siyang tahanan. Bakit mo naman naisip iyon? Mabuting bata, mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Anong tinitingnan mo? Gusto ko pong pumasok sa paaralan. Mag-aaral ka? Opo. Dati, para sa pambayad sa ospital ni Mama. Tumigil ako sa pag-aaral para magtrabaho sa pabrika. Ngayong may pera na ako at kailangan na lang maghintay ni Mama para sa operasyon. Ako naman, gusto ko nang ituloy ang pag-aaral ko. Sige. Ipapaayos ko kay Assistant Chen. Bukas na bukas ay pumasok ka na. Ano po ito? Sabi ni Mama ay ipahid mo raw itong stretch mark oil. Stretch mark oil? Para saan ang stretch mark oil na ito? Para iyan maiwasan ng mga stretch mark pagkatapos manganak. Kailangang ipahid iyan sa tiyan, likod, hita, pati na rin sa balakang. Kaya ko na po ang sarili ko. Hindi mo maaabot ang ibang bahagi, tutulungan kita. Hindi mo iyan maaabot, kaya tutulungan kita. Bakit parang ang weird ng pakiramdam? Weird? Hindi naman, namumula ang balat mo. Sa totoo lang, hindi dapat ito nagdudulot ng kakaibang pakiramdam. Susubukan ko sa ibang bahagi. Mamaya, papasamahan kita kay Assistant Chen. Huwag na po. Kaya ko namang pumunta sa school mag-isa. Utos ito ni Mama. Kung ayaw mo, padadalhan kita ng 10 bodyguard. Huwag po. Magpapasama na lang po ako kay Assistant Chen. Hindi ba't nakakaaliw talaga? Diyos ko, iyon ay isang limited edition na Panamera. Nana, ang kotseng iyon, parang mas maganda pa kaysa sa inyo. Ano naman ngayon? Dito sa paaralang ito, maraming mga lalaking naghahabol na may magagarang kotse. Pero sa huli, lahat din sila ay mahuhulog sa alindog ko. Sa bagay, Panoorin mo ako. Hello, Pogi. Umalis ka nga. bakit ganoon ang taong iyon? Ayos ka lang ba? Mauna na ako. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Babae pala siya. Anong gagawin natin? Ang titulo mo bilang campus goddess? Baka maagaw niya?
Tingnan mo ang mga mata ng masamang babaeng iyan. Halatang hindi siya mabuting tao. Tara na. Tara. Nana, tingnan mo. Magkaklase pala tayo. Ang mga lalaki sa klase, nakatitig na lahat sa kanya. Pati ang crush ng bayan. Talagang wala siyang hiya. Ito ang bago ninyong kaklase. Si Tiantu dito na siya sa atin magpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Kumusta kayong lahat? Ikinagagalak ko kayong makilala. Pipi pala siya? Walang magagawa ang isang pipi dito. Tahimik. Maupo na kayo. Magkakaroon tayo ng self-study ngayon. Hala, kaklase, bakit ka natumba? Bilis, tutulungan kitang tumayo. Ikaw talaga. Bakit mo pa ako hinahawakan? Mga kaklase, nangangalmot siya. Binawi mo kasi ang kamay mo kaya ako natumba. Anong klaseng basura ang sinulat mo? Walang interesadong magbasa nito rito. Oo nga. Bakit may kapansanang pumasok sa paaralan natin? Dapat sa paaralan ng mga pipi at bingi siya pumunta. Tama ka. Hindi ko talaga maintindihan. Bumababa na talaga ang kalidad ng paaralan natin. Ayos lang. Tiantu. Mabuti na nga at nakapagpatuloy pa ako sa pag-aaral. Walang problema. Nana, huwag kang mag-alala. Ang mamahaling sasakyan kaninang umaga. Siguradong hindi sa kanya iyon. Mamaya, panoorin mo ako. Sige. Sandali lang. Kaklase, huwag kang kabahan. Pasensya na, nandito ako para humingi ng paumanhin. Kaklase, tapat siyang humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ka naman siguro ganoon kakitid ang utak, di ba? Hindi. Ayos lang. So, pinatawad mo na siya? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Kaibigan? Pwede rin pala akong magkaroon ng kaibigan. Ibig sabihin, pumapayag ka na, Tiantu, para ipagdiwang ang ating pagkakaibigan. Ngayong linggo, paano kung pumunta kami sa inyo para maglaro? Sa bahay namin? Pero, baka nakakahiya kay President Gu kung magsasama ako ng tao sa bahay. Sige na, Tiantu, please. Hindi masyadong konbinyente. Saan ba ang bahay niyo? Mag-shopping na lang tayo sa malapit mamayang gabi. Dashi Road. Ha? Hindi ba lugar iyon ng mga mahihirap? Hindi ba't lugar iyon ng mga mahihirap? Huwag kang magbiro. Paano ka namang titira doon? Doon nga talaga. Sa lugar ng mga mahihirap? Imposible. Kaklase. Ako ang class president. Gusto mo bang sumabay na sa akin? Ang dukhang ito. Nakatira siya sa Dashi Road na lugar ng mga mahihirap. Tinasayang lang niya ang oras ko. Oo nga, Nana. Tingnan mo. Nakuha pa niya ang atensyon ni Zhang Yue. Samantalang siya ang target mo, di ba? Ayos lang. Sa susunod na mga araw sa eskwelahan, hindi ba't magkakaroon ng charity donation gala? Ang hampas lupang iyan, sisiguraduhin ko na sa oras na iyon, ay tuluyan na siyang mawawalan ng mukhang ihaharap. Sige,
Gabi na. Dapat ay nandito na si Assistant Chen para sunduin ako. Tian tu ka klase. Tian tu ka klase. Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Anong ginagawa mo? Tabi? Ayos lang po. Kilala ko po siya. Kilala? Anong ginagawa mo? Huwag kang manakit. Ha? Anong ha? Dapat mo bang tinitingnan ito? Umalis ka nga rito. Magkakilala kami. Ang relasyon ko sa iyo ay magkakilala lang. Ganoon ba? Oo naman. Bakit ka napunta rito ngayon? May kailangan lang asikasuhin? Dumaan lang ako. Young madam, ang totoo, sinadya ng ating amo na kanselahin ang pinaka-importanting meeting para sunduin ka. Ikaw, bakit ka tumatango? Tumahimik ka. Umuwi na tayo. Young madam. Kamusta ang school mo ngayong araw? Maayos naman po. Kahit nagkaroon ng kaunting alitan sa mga kaklase, humingi naman po sila ng tawad sa akin. At may bago na rin po akong kaibigan. Iyong lalaking iyon? Opo. Siya ang class president, napakamabait niya po. Busog na ako. Ako, may nagawa na naman ba akong ikinagalit niya? Naku naman, young madam. Akala ko dati ay manhid si young master. Pero hindi ko akalaing ikaw pala ang mas manhid sa inyong dalawa. Hindi mo ba napapansin na totoong gusto ka ni young master? Gusto niya ako? Kanina, halatang nagsiselos si young master nang mabanggit ang lalaking iyon. Siguradong nasaktan siya. Paano po ako hihingi ng tawad sa kanya? Hay nako. Kapag ginamit ko ang mga ito para humingi ng tawad, mapapatawad na kaya niya ako. President Gu, gabi na po. Baka gusto niyo na pong tapusin ang trabaho ngayong araw? Hindi niyo po ba sasamahan si young madam na magpahinga sa kwarto? Kahit hindi po kayo magpahinga, gusto ko na pong mag-out sa trabaho. Anong ibig mong sabihin sa kakilala lang? Magkakilala lang ba talaga ang relasyon nating dalawa? Ha? Opo, ganoon na nga. Wala pang nangahas na tratuhin ako ng ganito. Samahan siya? Ginagawa ko lang ito dahil sa batang dinadala niya, ang isang babaeng katulad niya, ay hindi karapat-dapat sa atensyon ko. Ay, Sabi ko na nga ba, ganoon nga ang tingin niya. Sabi ko na nga ba, sino yan? napansin ko kasing kaunti lang ang kinain mo kanina, kaya pinaghandaan kita ng merienda. Iiwan ko na lang ito rito, aalis na ako. Lagot na. Siguradong narinig iyon ng young madam. Boss, humanda ka na sa panunuyo sa asawa mo. Naku naman, boss. Lahat ng ito ay ang mga paborito mo. Talagang nag-abala pa ang young madam na magtanong sa akin tungkol sa mga gusto mo. Sayang naman. Hi. Hi. Ilagay mo iyan sa refrigerator. Pero boss, talaga bang hindi mo kakainin? Hindi ako gutom. Hindi ko kakainin.
Napaka-pride mo talaga. Magsisisi ka rin balang araw. Masyado ba? Akong naging malupit? Nag-aasum lang pala ako. Ang isang tulad ni President Gu na may daan-daang bilyong dolyar, na napakagwapo pa, at galing sa mabuting pamilya. Paano niya ako magugustuhan? At saka, talagang imposible kaming dalawa. Hayaan na nga, huwag ko na itong isipin. Tiyan 2, matulog na tayo. Kanina, pasensya na. Ayos lang. Naiintindihan ko naman lahat. Hindi naman ako galit. Tutal naman, nagsama lang naman tayo dahil sa bata. Kapag naipanganak na ang bata, aalis na rin ako. Bakit ba hindi mo pa rin maintindihan? Ang maintindihan ng alin. Kumalam ka, Gujin yan? Hindi na ikaw yan? Sige. Dahil, magiging mag-asawa tayo sa loob ng 10 buwan, gampanan na natin ang ating mga tungkulin. Tiyantu, sa wakas ay dumating ka rin. Miss na miss ka na namin. Oo nga, oo nga. Buti na lang at nagkaroon kami ng mga kaibigan. Gustong-gusto ka naming makasama. Gusto niyo bang pumunta tayo ngayon? Hindi masyadong pwede ngayon. Ang gusto lang naming sabihin sa iyo, may charity ball ang school sa susunod na 2 araw. Dapat sabay-sabay tayong pumunta doon. Sige ba? May kailangan ba akong ihanda? Naku, kailangan lang ay nandoon ka. Oo nga pala. Kailangang pumirma ng kasunduan para makasali sa ball. Pirmahan mo ito. Huwag mo nang intindihin ito, pirmahan mo na lang agad. Kapag napirmahan mo na ang 10 milyong dolyar na kasunduang ito, humanda ka nang mawala ang lahat sa iyo. Pirma na, bilis. Kailangan nang ipasa ang form. Nakapirma na ang lahat ng kaklase natin. Tama, nakapirma na kaming lahat. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Tingnan natin kung paano ko pababagsakin ang isang hampas lupang tulad mo. Nana, hindi mo naman sinabi sa akin na kailangang magsuot ng gown. Ayos lang iyan. Hayaan mo na. Hoy! Nana, wala ba akong upuan? Oh, baka nakalimutan ng organizer. Tumayo ka na lang muna dyan. Sige na. Dito ka na lang maupo sa pwesto ko. Mag-host din naman ako sa taas mamaya. Salamat sa iyo. Walang hiya ka. Tingnan lang natin mamaya, humanda ka. Maligayang pagdating sa ating charity gala. Ito ay para sa St. Cecil Academy, na kusang loob na inorganisa ng mga estudyante, isang pagtitipon para makatulong sa lipunan. Dahil dito, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Una sa lahat, nais nating pasalamatan ang estudyanteng nagbigay ng pinakamalaking donasyon. Si Tian, estudyanteng si Tian 2, na nag-donate ng 10 milyong dolyar.
Magdodonate ng 10 milyong dolyar. Hindi maaari. Wala akong 10 milyong dolyar. Uy, isa pa palang pipi? Ano bang sinusenyas niya? Pati ba pipi ay nakakapasok na sa paaralan? Kaya ba niyang bayaran ng halagang iyan? Wala akong balak mag-donate ng 10 milyong dolyar. Anong sinasabi mong wala kang perang pang-donate? Dito sa papel ay malinaw na nakasulat, Tiantu magdodonate ng 10 milyong dolyar. Nilinlang mo ako para pumirma. Ano bang sinusenyas mo? Sinasabi ko sa iyo, walang makakaintindi sa sinasabi mong pipi ka. Hamak na mahirap, wala namang pambayad pero nagpapanggap na mayaman. President Gu, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ito na naman ang kabado at walang kalaban-labang pakiramdam. Nasaan ang aking asawa? May charity event po sa paaralan ng asawa niyo ngayon at sa oras na ito ay dumadalo po siya sa pagtitipon. Ihanda ang sasakyan. Bilis. Opo, sige po. Wala akong alam tungkol dito. Maaari bang tumahimik muna ang lahat? Baka nagkaroon lang ng kaunting problema. Ituloy muna natin ito. Estudyanteng Tiantu, tumayo ka muna. Sandali lang. Kung palalagpasin lang natin ng ganoon ang hamak na mahirap na ito, hindi ba't kahihiyan iyon sa ating paaralan? Tama. Ikaw, lumuhod ka sa harap ng lahat, humingi ka ng tawad, at pagkatapos, umalis ka na sa paaralang ito. Umalis ka na. Bilis. Lumuhod ka na. Tigil. Tigil. Sino ba ito? Ang gwapo niya. Tiantu, okay ka lang ba? Umalis kayo rito. Mga bata, tumabi kayo. Ano bang gagawin niyo? Anong nangyayari rito? Ang babaeng ito, pumirma siya ng kasunduan na magbibigay ng 10 milyong dolyar. Tapos ngayon ay ayaw niyang tuparin. Hindi ko ginustong pumirma. Niloko nila ako at sinabing, ito ay application para sa charity gala, kaya ako pumirma. 10 milyong dolyar. Totoo ba? Opo, tama po. Siya ang pumirma niyan. Wala akong kinalaman dyan. Niloko mo ako. Ikaw, naglakas loob kang punitin ang kasunduan. 10 milyong dolyar iyan. Magbibigay ako ng 100 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. Sa kondisyon na siya, dapat siyang patalsikin sa paaralang ito. 100 milyong dolyar? Huwag kang magmayabang. Parang hindi po tama yan, sir. Wala pang ganyang nangyayari sa eskwelahan. 200 milyong dolyar. 200 milyong dolyar. 300 milyong dolyar. Paano mo masasabi na kaya mong maglabas ng ganyang kalaking pera? Siya pala si President Gu. Si President Gu? Ang makapangyarihang si President Gu ng kabisera. Kaya kung 300 milyon lang, kahit 30 bilyong dolyar pa ay kaya niyang ibigay. President Gu, nagkamali po ako. Nagkamali po ako, President Gu. President Gu, wala po akong alam. Hindi ko po alam na may kaugnayan pala siya sa inyo. Wala akong kinalaman. 300 milyong dolyar iyon. Sobrang laki niyon. Huwag kang mag-alala. Pero simula sa araw na ito, ang negosyo ng pamilya nyo ay hindi na makakapagpatuloy sa lungsod ng Jing. Huwag po. Huwag po, President Gu. Siya ang may kasalanan. Sinunod ko lang ang utos niya. Wala akong kinalaman dito. Walang hiya ka, anong pinagsasabi mo?
Buti na lang at dumating ako agad. Puro galos lang naman ito. Kung hindi, ay baka mas lumala pa ang sitwasyon. Siguro, hindi na lang muna ako papasok sa paaralan. Hindi mo ito kasalanan. Pero, kung hindi dahil sa akin, hindi ka na sana kailangang gumastos ng ganoon kalaki. Sa paaralan, hindi lang silang dalawa ang ayaw sa akin. Ang iba rin, ay minamaliit ako dahil hindi ako nakakapagsalita. Sana, hindi na lang ako nangarap ng mataas at hindi na lang pumasok sa paaralan. Sabi ko, hindi mo ito kasalanan. Kung ayaw mong pumasok, dapat kang magpahinga muna. Hayaan mong samahan ka ni Nanay Wang na mag-shopping. Hindi ba masyadong magastos iyon? Ayaw ko nang marinig na lumabas sa bibig mo ang salitang magastos. Sige po. Pero wag na po tayong mag-shopping. Gusto ko pong alagaan si tita. Sige? Bumalik ka muna sa kwarto mo para magpahinga. Ang sugat sa tuhod mo ay kailangang masuri. Sa mga susunod na araw, ayusin mo ang iyong sarili. Gagamutin ko ang iyong sugat. Opo. Hello po, President Gu. Maghanap ka ng pinakamagaling na doktor sa lungsod ng Jing. Gusto kong ipagamot ang pagkapipi ng aking asawa. Sige po, masusunod. Tita, gising ka na ba? Anong nararamdaman mo? Xiaotu? Ayos ka lang ba? Wag po kayong mag-alala. Ayos lang ako. Ang Li Jun na iyon, hinding-hindi ko na kayang makisama sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, ay makikipaghiwalay na ako sa kanya. Suportado kita riyan. At saka, Xiaotu, iyong tungkol sa pagbubuntis mo noong nakaraan, ano ba ang nangyari? May nakilala akong mabait na lalaki at hindi inaasahang nagbunga ang aming pagsasama. Siya rin ang nagligtas sa atin noong araw na iyon. Kung sa tingin mo ay maayos siya, wala na akong ibang sasabihin pa. Xiaotu, kailan niyo ba balak na magpakasal? Ha? Magpakasal? Huwag mong sabihing hindi mo pa ito naisip. Ano? Ngayong may bata na. Dapat ay magpakasal na muna kayo. Pero, paano namang papayag si President Gu na magpakasal sa akin? Dahil magsasama tayo bilang mag-asawa sa loob ng 10 buwan, dapat mong tuparin ang iyong mga tungkulin. Hindi naman siguro maaari. Nawala siyang balak panagutan ka, di ba? Xiaotu, ikaw, paano ko ito ipaliliwanag sa mama mo? Hindi po, iniisip ko lang po kung kailan ang tamang oras. Sige na. Huwag mong kalimutang bisitahin ang mama mo at sabihin sa kanya ang balitang ito. Ha? Opo. President Gu, kinuha ko ang mga nakaraang medical record ni Madam at ayon sa doktor na tumingin, napakalusog ng kanyang katawan. Maging ang kanyang boses ay wala ring anumang problema. Kung wala palang problema, bakit hindi pa rin siya makapagsalita? Ibig sabihin, ito ay usaping psikolohikal. Maaring dahil matagal nang namumuhay ang young madam sa isang mundong walang tunog, at dahil na rin sa kawalan niya ng tiwala sa sarili, kaya... President Gu, gusto ko sanang bisitahin si Mama bukas, pwede ba? Sige.
Sasama ako sa iyo bukas. Gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Sige po. Gusto ko sanang... Dahil maghihiwalay din naman tayo pagkapanganak ko, bakit kailangan mo pang magpakita ng ganitong pag-aalaga sa akin? Ito po ang mama ko. Kumusta po, tita? Mama, may isinama akong kaibigan para bisitahin ka. Napakagwapo naman ng kaibigan mo. Ipapasyal ko lang po muna ang mama ko sa labas. Sige. President Gu? Napakasaklap naman ang sinapit ng maginang ito. Iyon pala ang dahilan. Anong sakit ng nanay niya? Sakit sa bato po. At kasalukuyan po silang naghihintay ng donor. Sabi po ng doktor, kung sa loob ng 3 buwan ay hindi pa makahanap ng transplant, posibleng hindi na siya magtagal. Bilisan niyo ang paghahanap. Isama niyo rin sa paghahanap ang mga donor mula sa ibang bansa. Opo, President Gu. Salamat sa pagbisita sa nanay ko ngayon. Naging masaya siya. Dapat lang iyon. Sa totoo lang, naisip mo ba na baka hindi ka naman talaga ganito? Anong sinasabi mo? Ito ang resulta ng check-up mo? Posibleng dahil lumaki ka sa isang tahimik na pamilya at dahil gustong-gusto mong mapabilang sa kanila, kaya ka naging ganyan. Anong sinasabi mo? Paano namang mangyayaring wala akong pinsala? Wala kang... Salamat sa malasakit mo, President Gu. Una na ako. President Gu, mukhang para matanggap ng madam ang katotohanan, ay kailangan pa nating magsumikap. Umuwi na tayo, umuwi na tayo. Hello? Natumba si Nanay Tian. Ano? Nawala ng malay si Nanay Tian? Huwag kang mag-alala. Maging maayos din siya, di ba? Oo. Salamat. Ano na ang lagay niya? Kamusta ang sitwasyon? Matagal na siyang may kidney failure. At dahil hindi pa rin tayo makahanap ng donor, pati na rin sa edad niya, kung hindi siya makakalampas ngayong gabi, ay wala na tayong magagawa. Nanay, pakiusap, huwag mo akong iwan. Siguro kung lagi mo siyang tatawagin, at marinig niya ito sa kanyang panaginip, ay hindi na siya aalis? Subukan mo lang.
Ganun ba iyon? Nanay, kung naririnig mo ang boses ko, talaga bang hindi ka naaalis? Tiantu, kaya mo iyan. Walang problema sa lalamunan mo. Hindi lang matanggap ng puso mo. Bilis, magsalita ka na. Magsalita ka. Magsalita ka. Nanay, huwag kang aalis. Ma? Mama? Huwag kang umalis. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyong huwag mo akong iwan. Ma? Sabi ng doktor, kailangang magpahinga ni tita sa kama. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap na tayo ng tugmang kidney, uoperahan agad siya. Salamat, President Gu. Tawagin mo na lang akong Jinyan. Salamat, Jinya. Basta't magsanay ka lang magsalita, naniniwala akong babalik din sa normal ang lahat. Jinyan, bakit napakabuti mo? Bakit? Hindi mo ba naririnig? Ang sinasabi ng puso ko, Subukan mo ulit. Gu Jinyan, napakabuti mo. Maari bang magkaroon ako ng karapatang mahalin ka? Hindi ko talaga marinig. Ano ba ang sinabi mo? Wala. Wala lang iyon. Siguro dahil noon, gustong-gusto kong marinig ang nasa isip ko. Kakaya naman siguro napunta ang mga iniisip ko. Sa iyo. Kaya dahil nakakapagsalita ka na, natural lang na wala nang maririnig na boses sa isip mo. Oo. Kung ganoon, nandyan pa kaya ang koneksyon natin? Pwede nating subukan. Susubukan sa pamamagitan ng pananakit sa iyo? Huwag na lang pala. Anak, sa sandaling ito, umaasa ako na huwag ka munang dumating ng mabilis. Para sa ganoon, ay magkaroon pa ako ng mas maraming oras na makasama siya. Gising ka na pala? Siya Otto, halika rito dali. Kanina ka pa namin hinihintay. Auntie, ano po ito? Para ipagdiwang ang muli mong pagsasalita, pinakiusapan ni Auntie si Jinyan na kanselahin ang trabaho para samahan kang mamili ngayong araw. Ano sa tingin mo? Pero ang mga ito, ang lahat ng ito ay masyadong magarbo. Wala pa ito sa simula, ngayong araw ay dahan-dahan nating susubukan ang lahat, kailangang magmukha kang napakaganda. Hindi ito panaginip. Siyempre, hindi ito panaginip. Ikaw talagang bata ka. Halika, bilis at isukat mo na ito. Magandang araw po, President Gu. Welcome po sa inyong pagbisita ngayong araw, Young Master at Young Madam. Sige. Ito ba ay Shang Sun Er? Bakit ang formal ng suot nila? Dahil pagmamayari ito ng aking pamilyang Gu. Ang laki naman. Kung ganoon,
Hindi na natin kailangang magbayad kapag bumili tayo rito, di ba? Sa madaling salita, ang 3 commercial street na ito sa paligid ay pag-aari lahat ng aking pamilyang Gu. Kaya naman, kahit saang shop ka pumunta, hindi mo na kailangang magbayad. Walang bayad? Pero, parang hindi naman yata tama yon. Baka mas mabuting ako na lang ang magbayad. Dahil ayaw mag-ikot ni Mrs., ipadala na lang ang lahat ng bagong labas para sa quarter na ito, diretso sa pamilyang Gu. Masusunod po, Young Master. Huwag. Mag-iikot na ako. Mag-iikot na ako ngayon din. Napakaganda ng mga damit na ito. Ang galing niyo pong pumili. Young Madam. Ito ang pinakasikat na disenyo para sa quarter na ito, Lahat ng mga anak ng mayayamang pamilya ay gustong mag-reserve nito. Gusto niyo po bang subukan muna sa fitting room? Sige na, siguradong maganda ang kakalabasan yan sa iyo. Uy, nakita mo ba ang babaeng kasama ni President Gu? Hindi ko talaga alam kung bakit nagustuhan ni President Gu ang ganyang klaseng babae. Balita ko ay nabuntis muna bago ikinasal, pero nagmukhang inosente ang mukha. Nakuha lang niya ang posisyon niya dahil sa pagbubuntis. Napakasama. Pero kung magkakaroon din ako ng anak kay President Gu, papayag din ako. Ano ang pinagsasabi nyo? Anong nangyari? Ang dumi ng mga bibig nila. Kinuha kayo ng tindahan para magtrabaho, hindi para makipagchismisan. Pareho kayong tanggal na sa trabaho. Nagkamali po kami. Madam, maawa po kayo sa amin. Patawarin niyo po kami. Kung papatawarin ko kayo ngayon, baka Sa pagkakataong ito, gusto kong ako mismo ang humarap sa kanila. Ang masasama ninyong salita ay labis na nakasakit sa akin. Gusto kong humingi kayo ng tawad sa akin. Pasensya na po. Pangako po na hindi na ito mauulit. Patawad po, Madam. Susunod na po kami sa tamang asal sa trabaho. Bakit hindi pa kayo umalis? naging masaya ka ba ngayong araw? Kahit na. Hindi naging maganda ang lahat, pero buong tapang ko itong hinarap. Ano pa ang gusto mo? Bumalik sa paaralan. Dahil nakakapagsalita na ako, hindi ko na pwedeng pabayaan ang pag-aaral ko. Sige. Pumapayag ako. Uy, nabalitaan niyo ba? Nabalitaan ko na may nag-aalaga raw sa kaniya. Naglabas daw ng 300 milyong dolyar sa charity gala. Classmate, ang mga sinabi mo kanina, ulitin mo nga sa harap ko. Nakakapagsalita ka na. Kayong dalawa, humingi na kayo ng paumanhin sa kanya. Pasensya na po. Pasensya na po. Patawad po. Salamat sa pag-aalala, class monitor. Walang anuman. Nga pala, nagpapadala ako ng message sa iyo kamakailan. Bakit hindi ka sumasagot? Pasensya na,
Naging sobrang busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Kung ganoon, magkape tayo pagkatapos ng klase para makapag-usap naman tayo tungkol sa mga dati nating pinagsamahan. Ayos ba? Mag-usap naman tayo tungkol sa nakaraan. Okay ba? Wag na. Oh, sige. Sabi ng teacher natin pagkatapos ng klase, pumunta raw sa storage room para magbuhat ng mga mat. Tandaan mong pumunta rin doon? Dito. Dito ba yon? May tao ba rito? May tao ba rito? Buksan niyo ang pinto. May tao pa rito sa loob. Magsisi ka muna riyan sa loob. Kapag natuto ka na, tsaka na kita palalabasin. Class monitor. Ano ba talaga ang dapat kong pagsisihan? Ayos na ako. Class monitor. Ano ba ang nagawa kong mali? Sabihin mo naman sa akin. Mukhang hindi mo pa rin na-realize. Manatili ka na lang dyan. Class monitor. Class monitor. Hindi naman siguro ako mawawala rito ng tuluyan. Ginian, mapapansin mo kayang nawawala ako? Hindi pa ba nakakauwi ang asawa ko? Hindi pa po, nagtataka nga po ako, dahil ngayong araw, ang madam at si Assistant Chen ay hindi pa nagpaparamdam o nagte-text. Ano? Nasundo mo na ba si madam? Hindi pa po. Hinahanap ko po siya pero hindi pa siya lumalabas at hindi rin niya sinasagot ang phone niya. Tinanong ko na rin siguro pero sabi niya ay hindi raw niya ito nakita. Darating na ako agad. Huwag kang mag-alala anak, poprotektahan ka ni mama. Saklolo. Mukhang masigla ka pa ah. Class monitor, nagmamakaawa ako. Pakawalan mo na ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagawa kong mali. Talaga bang isa kang babaeng walang dangal? Pero parang mali. Ang nararamdaman ko sa iyo ay hindi ganoon. Anong walang dangal? Ano bang sinasabi mo? Nagkukunwari ka pa? Alam mo naman ang pinag-uusapan ng mga kaklase mo tungkol sa iyo. Sabi nila ay masama ka at wala kang hiya. Tiyantu, kung iiwan mo lang siya at sasama ka sa akin, hindi ba mas maayos iyon? Kami ni Junian ay magkasintahan. Walang hiya ka? Tiyantu. Yang madam. Tiyantu. Yang madam. Tiyan. Ayos lang po ba kayo? Nararamdaman ko na naman na natatakot siya at kinakabahan. Siguradong delikado ang sitwasyon. Ano na po ang gagawin natin? Nahanap na natin sa lahat ng pwedeng hanapan, pero wala man lang kaming makitang kahit sino. Maghiwa-hiwalay tayo. Opo. Tumawag pa ng maraming tao. Bilis. Opo. Yang madam. Tiyantu. Yang madam. Anong gagawin mo? Siyempre, tuturuan lang kita ng leksyon. Bitawan mo ako. Bitaw. Bitawan mo ako. Magsalita ka. Bakit mo ako sinasadyang akitin? Hindi totoo yan. Hindi kita inaakit. Sinasabi mo pang hindi? Bakit mo ako nginingitian? Ano? Hindi ko. Walang hiya ka? Sayang ang inosente mong mukha. Akala ko ay iba ka sa mga ordinaryong babae. Sa labas. Pasensya na? Pasensya na? Nasaktan ba kita? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Sumama ka na lang sa akin, okay? Basta't sumama ka sa akin, aalagaan talaga kita ng mabuti. May anak ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako.
Anak? Walang hiya. Masamang babae, walang hiya ka. Paparusahan kita. Bitawan mo siya. Huminga ka, huminga ka. Mag-ingat ka. Jinian. Jinian. Jinian, okay ka lang ba? Jinian. Anong ginagawa mo? Ah? Ito. Tama na. President Gu, nawala na siya ng malay. Ikaw naman. Ayos na ang lahat. Simula ngayon, ayaw ko nang makita. Ang hayop na iyan kahit saan, naintindihan mo? Opo. Sige na, huwag ka nang magsalita. Punta tayo sa ospital para magpatingin. Jinian. President Gu. Jinian? Halika. Inumin mo na ang gamot mo. Ayokong uminom. Paano ka gagaling kung hindi ka iinom ng gamot? At sabi pa ng doktor, kailangang uminom ng kahit isang beses sa isang araw. Hindi ko gusto ang lasa ng herbal medicine. Kung ganoon, susubuan kita. Dahan-dahan lang ang pag-inom. Okay ba? Talagang itinuturing mo akong bata. Gusto lang kitang alagaan habang nandito pa ako. Jinian, napakarami mo nang naitulong sa akin. Paano ba kita mapapasalamatan sa lahat ng ito? Ipagkukuha lang kita ng matamis na prutas. Anak, ang kampante na ako ngayong nakikita kong maayos ka na. Masakit pa ba? Matagal lang hindi masakit, ma. Kailan mo ba balak magpakasal kay Xiao Tu? Napapansin ko kasi na ang batang iyon ay laging malungkot nitong mga nakaraang araw. Siguro dahil ito sa hindi mo pagbibigay sa kanya ng kasiguraduhan. Ma, sinabi ko na sa inyo, basta handa na siya, kahit anong oras ay handa akong pakasalan siya. Talaga? Kung ganoon ay tatanungin ko na ngayon si Xiao Tu. Narito na ang matamis na prutas. Xiao Tu, tinatanong ka ni Auntie, kung handa ka na bang... Nahanap ko na. Bakit ka nagmamadali? Ano ang nahanap mo? Ang donor ng bato para sa nanay ni Tian, nahanap na po. Ito po ang consent form para sa kidney transplant. Pakitingnan po. At kung wala namang problema, ay pakipirmahan na po ito. Doc, gusto ko lang po itanong kung gaano kalaki ang risk ng operasyong ito. Mataas po ba ang success rate? Mataas po ang matching rate. Pero dahil may edad na ang pasyente, tataas po ng 40% ang risk ng operasyon. Pwede po bang pag-isipan ko muna ng 2 araw bago pumirma? May edad na po ang pasyente. Ang bawat oras na lumilipas bago ang transplant ay nagbibigay ng pressure sa kanyang kidney. Habang tumatagal, lalong bumababa ang tsansa na magtagumpay ang transplant. Wala na bang ibang paraan na mas mababa ang risk? Doc, ipinapaubaya ko na po sa inyo ang operasyon ng nanay ko.
Nagmamakaawa po ako, pakiusap po, gawin niyo ang lahat para gumaling siya. Ihahanda ko na agad ang operasyon. Huwag kang masyadong kabahan. Huminga ka ng malalim. Siguradong magiging maayos ang lahat kay tita. Ma, Dok, kumusta po ang resulta ng operasyon? Naging matagumpay ang operasyon. Inaasahan namin hindi magkakaroon ng rejection ng pasyente pagkatapos nito. Ma, gising ka na? Ang ibig niyang sabihin ay kailangan mo nang umalis. Tigil ng usapan. Kailangan magpahinga ng pasyente. Jinian, umalis ka na muna. Ma. Mama, pagbabalak kita ng dalandan. Nakakapagsalita ka na? Sa totoo lang, tinulungan ako ni Jinian sa lahat ng ito. Sinabi niya sa akin na wala naman talagang problema sa katawan ko dahil lang pala ito sa isipan ko. Tinulungan niya akong malampasan ang takot ko kaya nakakapagsalita na ako ngayon. Kung ganoon, pasalamatan mo siya sa ibang paraan. Xiaotu, bakit mo hinayaang hamakin ang sarili mo? Sinabi po ba sa inyo ni tita? Xiaotu, hindi ko matatanggap na ganito ang nangyari sa iyo. Ma, aksidente lang po ang lahat. Nangyari lang iyon noong nagtatrabaho pa ako, noong nag-iipon ako para sa pambayad sa gamot mo. Para sa akin, Xiaotu, ayaw kong gawin mo iyon. Pupuntahan natin siya ngayon din. Ma, maupo po muna kayo. Maniwala po kayo sa akin. Isa lang talaga itong aksidente. Ngayon din ay lumayas ka na. Sa bahay nila, ayaw ni Mama na maging ganito ka. Ma, huwag po kayong maging ganyan, Ma. Pangako po, gagawin ko po. Kung ganoon, gawin mo na ngayon din. Nandito na po ang madam. Ano po ang gusto ninyong kainin ngayon? Jinian. Si President Gu. Siya ay. Pumasok na po sa trabaho si President Gu at baka gabi na po siya makauwi. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Ay, sige na. Kalahating oras na ang nakalipas. Ano na ba ang nangyari? Ano na ang nangyari? Ang gwapo niyo po, President Gu. Nakasiguro po ako riyan. Kapag nakita ng madam na ganito kayo mag-propose sa kanya, siguradong magugulat siya sa tuwa. Talaga ba? Sana nga. Magustuhan din niya ang singsing na ito. Naku, sigurado po iyon. Tingnan nating muli. Heto po. Nag-iisa ka rito at mukhang malungkot. Ano bang iniisip mo? Para sa iyo ito. President Gu, maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Anong ibig mong sabihin? Pagod na ako sa aksidenteng ito at mas mabuti para sa atin na maghiwalay na ngayon. Matapos ang lahat ng oras na kasama kita, aalis ka na lang ng ganoon kadali? Ano bang tingin mo sa akin? Babayaran kita. Lahat ng utang ko sa'yo, magsisikap akong kumita ng pera para mabayaran ka. Sige. Paano naman ang bata? Anong gagawin natin? Hamp, sabi ko na nga ba, tungkol pa rin ito sa bata. Tian Tu, mabuti na lang at hindi ka patuluyang nahuhulog. Huwag kang mag-alala. Itutuloy ko pa rin ang panganganak sa batang ito. Dahil hindi mo maiwan ang bata? Sa tingin mo ba kapag iniwan mo ako at umalis ka rito, makikita mo pa ang bata? Anak ko rin siya. Kaya ko ring alagaan ang kinabukasan niya. Wag na. Sige.
President Go? Kalahating oras ka nang hindi nagsusulat. Hindi pwede. Bakit hindi na lang tayo pumirma muna? Sabihin na lang natin kung talagang gusto mo siya. Hindi. Dapat mo pa rin siyang habulin. Habulin? Anong hahabulin? Wala pang nangahas na tratuhin ako ng ganito, Gujinyan. Ay, opo, tama po kayo. Tama po, President Go. Pero kung itutuloy mo ang ganyan, wala ring mangyayari. Sa tingin ko lang naman, hindi naman mukhang tao na bigla na lang magbabago si Miss Tian. Maliban na lang kung may nangyaring hindi maganda sa kanya. Parang nakipaghiwalay lang siya matapos niyang makita ang nanay niya. Mukhang hindi ako gusto ng nanay niya. Yun na nga po. Diyan po ang problema. Ito ang problema kapag hindi gusto ng biyenan ang manugang. Maaaring dahil sa pera, sa katayuan, o kaya naman sa ugali. Pero kayo, President Gu, ang itsura, pera, at katayuan nyo ay nasa pinakataas na. Dapat ay walang biyenan ang hindi magkakagusto sa inyo. Maliban na lang kung... Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung sa tingin niya ay hindi tapat ang nararamdaman nyo para sa anak niya. Tapat ang bawat salita ko. Naku, President Gu. Sa madaling salita, hindi pa kayo kasal ni Miss Tian, pero nagkaroon na agad kayo ng anak. Kahit sinong biyenan, hindi iisiping tapat ang intensyon nyo sa anak niya. May punto ka. President Gu, saan po kayo pupunta? Ito ang tiyantu ng ating baryo na nabuntis nang hindi pa kasal. Noong nakaraan lang ay kumalat ang usap-usapan na dinadala niya ang anak ni President Gu, pero iniwan din naman siya. Nabalitaan ko rin na pinalayas niya si Mang Lee sa lumang bahay sa dulo ng kanlurang bahagi ng baryo. Para sa akin, ito ang karma ng mga nabubuntis nang hindi pa kasal. Walang modo. At yang si President Gu ay hindi rin mabuting tao. Kapag hindi pa kayo tumigil sa pagsasalita ng kung ano-ano, magagalit na ako. Bakit? May mali ba sa sinabi namin? Isa kang masamang babae. Talagang masamang babae ka. Hindi ako masamang babae. Masamang babae ka. Bakit ka nandito? Ito ay... Nandito ako para itanong. Kung papayag ka bang magpakasal sa akin? Kasal? Dati, hindi pa kita niyayang magpakasal dahil natatakot akong baka hindi ka pumayag. Ngayong iniisip ko, nagkaroon tuloy ng maling akala at kasalanan ko ang lahat. Hindi po. Hindi mo po iyon kasalanan. Kaya ngayon, itatama ko na ang lahat? Pakakasalan mo ba ako? Talaga bang handa kang pakasalan ako? Ito ang pinakahihintay ko. Para na rin makita ng mga tsismosa riyan kung magagawa pa nilang siraan ka sa susunod. Ito na ba talaga? Ikakasal na ako. Aking asawa, tayo na at umuwi. Yang madam, yung mga gamit ng baby na binili ni Matandang Ginang, ay dumating na po lahat. Ilagay mo muna sa kwarto ng baby. Sige po. May kalahating buwan pa, bago ang takdang araw ng panganganak, pero hindi na makapaghintay si Matandang Ginang. Siguradong kapag lumabas na ang bata, sobrang mamahalin niya ito. Ano ang ibinubulong niyo sa aking misis? Aayusin ko lang po ang mga gamit ng baby. Sir, aalis na po ako. Misis? Mahal, napagod ka ba sa trabaho? Hindi naman. Para sa inyo ng baby, masaya ako. Kung ganoon,
Bibigyan kita ng reward na. Anong nangyari? Anong nangyari? Mahal ko? Parang manganganak na yata ako. Tatawag ako ng tulong. Huminga ka ng malalim, dadalhin kita sa ospital. Anak? Anak? Kamusta na? Ligtas ba ang manugang ko? Kapasok lang po niya sa loob. Sabi ng doktor ay wala namang dapat ipag-alala. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sana ay maging ligtas ang mag-ina. President Gu, hindi ba't nararamdaman mo rin ang nararamdaman ni Mrs.? Gusto mo bang maturukan din? Nako, ayos lang, hindi na kailangan. Anak, President Gu? Bigyan mo. Ako ng turok. Doktor! Doktor! Jinian, Asawa ko. Gising ka na ba? nasaan ang baby? Isa siyang munting prinsesa. Kasama siya ni Mama ngayon. Kaya magpahinga ka muna. Bakit ang putla mo? Dahil noong nasasaktan ka, nasasaktan din si President Gu. Dahil sa koneksyon nyo. Asawa ko. Pagkatapos ng sakit na ito, nararamdaman ko talagang napakagaling mo. Sa likod ng bawat babaeng nagdedesisyong magsilang, siguradong may walang hanggang pagmamahal para sa munting buhay na ito. Dahil, nariyan ka para sa akin. Sumasakit ang mga mata ko? Pupunta muna ako sa doktor. Xiaotu, ano pa ang gusto mong kainin? Kumuha ka lang. Madam, tulog na po ang munting prinsesa. Salamat po, Nanay Wang. Kumain ka na. Jinian, sa tingin mo ba pupunta ang mama ko? Matatanggap niya kaya tayo? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matanggap niya tayo. Naku, tuloy po kayo, tuloy po kayo. Ma, nandito ka na pala. Xiaotu, ito, napakalaki naman ng lugar na ito. Magbibigay lang ako ng mga gulay, tapos aalis na rin ako. Ma naman. Balae, sa wakas ay nagkita na rin tayo. Ito ba ang mga itinanim mo? Napakaganda ng pagkakatanim mo. Halika, Nanay Wang, hugasan mo ang mga gulay na ito. Kakainin natin ito ngayon. Sige po. Halika na, pasok po kayo sa loob. Kumain muna tayo. Balae, kasalanan ko. Sa totoo lang ay matagal na kitang gustong makilala. Gusto kitang pasalamatan dahil pinalaki mo si Xiaotu ng napakahusay. Balae, mahusay ang pagpapalaki mo sa anak mo at ang galing mo ring magtanim ng gulay. Hangang-hanga talaga ako sa iyo. Maupo tayo sa loob at kumain ng dahan-dahan. Sa susunod ay turuan mo pa ako kung paano magtanim ng gulay. Halika, pasok po kayo sa loob. Napakagaling po talaga ni Auntie. Siyempre naman. Napakasarap ng hotpot natin ngayon. Tingnan mo kung ano pa ang gusto mong kainin. Magdadagdag pa tayo. Nanay Wang, maglabas ka pa ng plato at kubyertos. Ma, kumain ka pa ng marami. Tita, kumain ka lang ng kumain. Tikman mo ito. Napakasarap nito. Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Sandali lang, tatapusin ko lang ang kabanatang ito. Ang dami namang nakasulat. Mag-aaral ka ba para sa master's degree? Oo nga pala, pwede pa pala akong mag-aral ulit. Ay nako, ang asawa ko ay sobrang sipag mag-aral. Hindi ko tuloy alam kung may puwang pa ako sa puso mo. Siyempre,
ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Pero kasi, bata pa lang ako ay sinasabi na ni Mama na ang edukasyon ay para sa isang tao. Tigil. Sa ngayon, ayaw ko munang makinig sa kahit anong tungkol sa pag-aaral. Nitong mga nakaraang buwan ay pinapakain mo ang baby. Pero ako, nagugutom pa rin. Huwag kang makulit, titignan ko pa ang baby mamaya. Ngayon, ako lang ang dapat mong tignan.